Maganda po topic natin ngayon. 10 kakaibang senyales ng serious disease. Posibleng serious disease to, pero hindi natin pinapansin. Okay, kala natin baliwala lang siya. Pero kung meron kayong ganitong senyales, in some instances, kailangan magpa-check sa doktor. Okay, marami kayong matututunan dito, sure tayo. Number 1 out of 10 na kakaibang senyales, yung pagbabago sa kuko. Okay? Maraming pagbabago sa kuko na hindi naman delikado, pero nakikita nyo tong linyang to. Bowes line ang tawag dyan. Oras na magkaroon ng ganyang linya, ibig sabihin, may malaking pangyayari sa buhay mo na nagpahirap sa katawan. For example, nag-chemo, may cancer, nag-chemo siya, malamang 4 months ago. Kaya lumabas na yan, no? Nagkaroon ng linya. Na heart attack, na stroke, nag-divorce, nag-away, pwede nagkakaroon ng malalim, ayan, no? Bowes line yan eh. So, pwede po yan. Meron ding mga ibang senyales sa kuko na importante. Kung may nakita kayong itim-itim, medyo brown, medyo itim, pwedeng nunal. Nunal na nasa ilalim ng kuko, pero itong mga nunal, pwede ring melanoma. Okay, melanoma is a cancer. Yung laging very brittle ang nails, nagtutuklap, natatanggal, pwedeng anemic o may problema sa thyroid. Meron din ganon. Yung naninilaw, di ba? May tao naninilaw ang kuko, ipapacheck ang liver. Baka may liver problem. At meron pa isang sakit dito, wala ata dito, splinter hemorrhage. Yung parang may dugo-dugo na kulay pula or pink. Kung merong ganun linya-linyang maliit, parang tumatapon yung mga, blood clot galing sa puso. Infective endocarditis. Pinapacheck ang puso po natin yun. So, sa kuko, nakikita natin kung may nangyari. Parang sa puno, di ba? Pag sa puno, hinati mo yung puno, may 3 rings, di ba? Every year may linya. Tingnan nyo to, nagkaroon ng malaking linya yung puno. Bakit? Kasi nagkaroon ng sunog eh. Siguro, 10 years ago, nagkasunog. Kaya nagkalamat siya. Parang sa tao. Pag nagkaroon ng mga linya, senyales siya ng sakit sa katawan. Number 2 sign, yung mga taong alcoholic, abusive behavior, medyo hindi po maganda. Ayon sa pag-aaral, kung talagang malakas uminom ng alak, usually sila yung mas risky behavior, sila yung hindi nagpapacheck up sa doktor, kahit simpleng sakit, hindi nila papacheck up, kaya napapaaga yung pagkamatay. Kasi nga, ayaw nila magpacheck nag-iiba, nagiging alcoholic sila. Usually, nagiging separated, divorce, nakikipag-away sa partner nila. Okay. Number 3 sign, ito, sleep apnea yan. Habang natutulog, humihilik at humihinto ang paghinga. Okay? Hindi siya ordinary paghihilik. Nakita nyo, yung puso niya humihinto, nagloloko yung tibok ng puso, pinapawisan siya. Ayan, may eye bags pa siya. Paggising niya, masama pakiramdam niya. Ibig sabihin, usually, overweight ang pasyente, malaki yung leeg. At dahil dyan, paghinga nila, parang nagsasara dito sa lalamunan. Walang oxygen pumapasok. So, hihilik sila sandali, tapos titigil ang paghinga ng mga 30-40 seconds bago hihinga ulit. So, kailangan pa-check to sa pulmonologist. Sleep apnea po to. Higher risk of heart attack and stroke. Number 4, simpleng bad breath. Okay? Ngayon, pag bad breath, syempre pwedeng hindi lang nagtutoothbrush, kulang lang ang check-up sa dentista, yun lang yun. Pero, merong ibang klaseng amoy. Parang ito, kulay green na yung amoy May ibang klaseng amoy na masama pala. Merong hininga na amoy parang prutas, amoy acetone, ketone breath. Pag ketone breath, pwedeng diabetes yan na hindi na-control. Merong medyo mapanghin na amoy, kidney disease yun, kidney failure, uremic, mataas ang creatinine.
May amoy din na kakaiba, liver disease. May amoy na parang nabubulok na amoy, pwedeng pulmonya, bronchiectasis, maraming plema sa baga, pwede rin yun. Okay? Yung mga may GERD, lagi nangangasim, amoy maasim, amoy suka, lagi yung amoy. Pwede rin may problem. So nakita nyo, yung sa bad breath, may iba dyan, kailangan ng check-up ng doktor. Number 5, mabilis ang tibok ng puso. Irregular ang tibok ng puso. Okay? Pag tumatanda, pag humihina na ang puso, either mahina ang puso, wala sa kondisyon, aabot ng 90 beats per minute o 100 beats per minute ang tibok ng puso. Mas gusto natin mga 70 to 80 lang. Okay? Kasi kung masyado mabilis, ibig sabihin, pwedeng mahina siya, mahina ang puso, kulang sa exercise, pwede, o baka may ibang problema na sa heart. Okay, bakit mabilis ang tibok? Hindi po dapat yan. Papacheck sa cardiologist. Number 6, kita mo to, sense of smell, nawala yung pang-amoy, signal that health is in danger. Okay? Medyo nauso itong nawawala yung pang-amoy dahil sa COVID. Okay, pag sa COVID nawala na pang-amoy, pag gumaling ka, okay naman yun eh. Pero merong mga sakit, lalo na pag edad 50 ka na, edad 60, hindi ka naman nilagnat. Tapos, biglang nawala yung pang-amoy mo. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pwedeng may brain problem. Okay? Itong olfactory center natin kasi sa ilong, konektado yan eh. Nasa brain yan eh. So, pwedeng may problema sa utak. Ibig sabihin, pwedeng magkakaroon siya ng Parkinson's disease, pwede magkakaroon ng dementia, ulyanin, Alzheimer's disease. Ito, head trauma, ayan, no? Brain tumor, nerve problem, ayan, no? O pwedeng aging process, di ba? So, pag biglang nawala ang pang-amoy, pa-check tayo sa doktor. Okay? Kasi merong pag-aaral, parang unang sign niya na humihina ang katawan. Hindi po maganda. Number 7, sobrang tulog. Ayan, ayaw na magising. Diba? Sabi ko sa inyo, ayaw natin yung kulang sa tulog, masama. Gusto natin mga 7 to 8 hours. Paano naman to? 10 oras na tulog pa rin. O buong araw, halos tulog ng tulog, gigising lang sandali, tapos tulog na naman. Okay? Pag meron kayong nakitang ganyang pasyente, pwedeng medyo bata pa siya o may edad na siya na tulog na ng tulog, kailangan ma-check up. Bakit? Pwedeng mababa na ang blood flow. Mahina na ang daloy ng dugo sa utak. Okay? Baka hindi mo na makausap. Pag kinakausap mo, parang drowsy na siya, parang lasing na ang dating niya. Okay? Sleeping too much, increased risk of heart disease. Baka merong masakit, marami na di-depress. May problema na sa mental health, kaya tulog ng tulog. Hindi na makafocus. Blood sugar, baka sobra taas. Okay? O baka may liver problem or kidney problem, yung lason na pupunta na sa utak, hindi na magising. Merong ganun yun. Okay? So, sobrang tulog, hindi rin maganda. Pero kung tamad lang, ibang usapan naman yun. Number 8, ito. Laging nilalamig. Okay? Okay naman, normal na nilalamig. Kung payat kayo, nilalamig kayo. Anemic kayo, nilalamig kayo. Pwede rin yung malamig na lugar, malamig na panahon. Pero yung tao na laging nilalamig, tapos may kasabay pa na hirap huminga, irregular ang tibok ng puso, di ba? May edad na, di ba minsan sa mga senior, may edad, pag nakahiga sila, di ba, pag hawakan mo, ba't laging malamig na sila? Okay? Ibig sabihin, pwedeng humihina na yung organs sa katawan. So, yung mga important organs natin, baka yung puso mahina na, baka yung liver mahina na, kaya palamig na ng palamig yung temperature nila. Ibig sabihin, pwedeng bad sign yun na mahina na yung katawan. So, yan po. Hindi na makaamoy, malamig,
tulog na ng tulog, di ba? Yan, medyo bad sign na yan. Okay? Pero pag ito, kung malamig naman yung panahon, okay lang yan. Number 9, ito, very important. Papalakas kayo. Grip strength. Yan, grip. Mas mahina ang grip mo, may pag-aaral yan, depende yan sa lakas ng muscle mo. Ibig sabihin, konti na lang ang muscle mo. Okay? So, kung mas malakas ang grip mo, ibig sabihin, malakas din ang puso mo. Pag malakas ang grip mo, ibig sabihin, bata pa yung katawan mo, mahaba pa buhay mo. Pero pag yung grip mo humihina na, ibig sabihin, mahina na muscle mo dito, mahina na tuhod mo, mahina na binti, pati hita, pwedeng higher risk of stroke, higher risk of heart attack. May pag-aaral, pag mahina ang grip, 17% higher risk of dying from heart disease, 9% higher risk of dying from a stroke. Okay? Bukod dito, pag mahina na, ibig sabihin may arthritis na yan. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, may mga tendinitis, mahina na, so hindi na siya stable. Okay? Anong gagawin? Maglalakad-lakad, mag-exercise, para malakas yung puso, malakas yung katawan, papalakasin yung muscle natin, kakain ng maraming protina. More protein, mas malakas, mas mahaba buhay. Pag hindi na makagrip, mahina na grip strength, kaya ginagawa ng doktor yan yung grip, ibig sabihin, mahina na. Okay, yan ang mga signs. And number 10, magugulat kayo dito sa number 10, kahit ako nagulat. Ayan, ano nakikita nyo dito? Paano naging bad sign to? Tinatamad lang siya. Laging tinatamad. Okay? Okay lang tamarin minsan, pero yung laging tinatamad, ito, laging tinatamad, long-term boredom, may pag-aaral, bagong research. Nakita nila, pwedeng tinatamad ka lang sa buhay, pwedeng wala ka lang gana pumasok sa work mo, pwedeng ano ba purpose ng buhay ko, bakit pa ba ako gigising, ay wala naman akong gagawin sa buhay ko. Nakita nyo, pasama na ng pasama yung iniisip eh. 'Di ba? Parang okay naman mawala na ako sa mundo, paiba na ng paiba. Umpisa lang yan, boredom. Pero may underlying problem. So baka depression, baka merong emotion problem. At nakita nila, pag laging bored, walang gana sa buhay, mas nai-stress yung katawan. Higher stress, higher heart attack, early death. At yung mga taong laging bored, nakita nila, mas mahina yung katawan, mas hindi sila nag-exercise. Usually, pwedeng young female. Minsan, ang trabaho nila, baka simple lang yung trabaho, paulit-ulit, walang challenge, di ba? Ibig sabihin, hindi na gumagana yung utak. Very boring yung work nila. Kaya maaga, nakakalimot, nauulyanin, nagkaka-Alzheimer's disease. At pag more boredom, nakita nila, mas maraming bisyo. Naghahanap ng sigarilyo, naghahanap ng alak, naghahanap ng exciting sa buhay na risky behavior, risky eating, pati yung immunity humihina. Diba? So, kailangan, katulad ng pinapanood ko magandang movie, lumang movie, 1988, Stand and Deliver. True story yan na isang magaling na teacher sa Amerika, napa-excel niya, napagaling niya yung mga students niya. Sabi niya, isa lang ang kailangan mo, kung mahirap ka para yumaman, kung mababa grade mo para maging magtagumpay ka, isa lang kailangan mo. Sabi nitong teacher, si Mr. Escalante ng Stand and Deliver. Sabi niya, ganas. Anong ganas? Ano yan Spanish eh. Ganas is parang gana sa buhay. Desire. Kailangan meron kang gusto gawin sa buhay. Pag nawalan ka na ng desire sa buhay, yan ang delikado. Wala ka ng gana, empty feeling, exhausted, lonely, depression. Tingnan nyo, kala nyo simple lang boredom, hindi pala simple. Hindi mo na masabi emotion mo. Wala ka ng purpose mabuhay. Bakit pa ako nabubuhay? Sobra na ako mag-isa. Nakita nyo, pasama na ng pasama yan. Okay? Kaya kala natin boredom,
kailangan may ganas, may desire, may excitement para magawa natin yung mission natin sa buhay. Okay? Up and down ang buhay. Maraming kabataan, ito ang problema. Kaya naglagay ako ng tips na super happy, exercise, love your work, di ba? Forgiveness, huwag magalit, tumulong sa kapwa, huwag magalit, huwag mag-bash ng sino kasi malulungkot ka rin. Don't worry, simple lang ang buhay. Huwag mag-expect ng marami sa buhay, ha? Kung maliit lang nakukuha, tumulong pa rin ng marami, laging masaya at magdasal palagi. So, good morning and have a nice day. Saan po nakatulong to? 10 simpleng senyales para at least ma-adjust natin yung buhay natin para maging mas healthy at humaba ang buhay ninyo. God bless po.